This is a very bold preaching or sharing. Huwag po sana ninyong hayaan na dumating ang kamatayan sa inyo nang hindi ninyo nakikilala ang Panginoong Jesus. Why? Alarming na po kasi ang mga pangyayari. Parang wake up call na rin po sa aming mga ngaral nito na ito ang mga nangyayari sa mundo. Since pumasok lang itong 2025, sige nga po, siguro yung iba nalimutan na marami na rin pong disastrous things happened during that time. Ilang airplanes na po ba ang bumagsak? Okay? Ilang earthquakes na po ba ang naganap? Ito bang video ito ay pananakot? I really don't think so. But rather, this is an act of love and warning at the same time that if you are not going to believe in Jesus at hindi nyo maiisip na kailangan ninyo ang Panginoong Jesus, tandaan po ninyo, hindi naman hawak ng mga taong kanilang mga buhay. Kaya, as preachers, sa mga kapwa ko, born-again preachers, I am calling you to please be true sa mga preachings. Death is sure. Book of Hebrews. And after that, the judgment. Ang ibig lang pong sabihin ng judgment dyan ay yung pupuntahan ng tao right after death. There will be no more in-betweens. There will be no more purgatory, where doon daw pwede ka mag-purge ng kasalanan mo, then ipag-pray ka to eventually go to heaven. No, it's not like that. No, that's nowhere in the Bible. That's strange. That's not in the Bible. Kaya nga sabi ko to all Christians, di ba? So I believe kasi lahat ng Kristiyano kinasihan ng banal na Spirit. Banal na Espiritu ni Kristo. Meron po tayong tinatawag na power within us. Akala mo lang hindi mo kayang magsalita, but if you will going to ask the Lord Himself, the Lord Jesus Himself, to please use me para ma-remind ko ang mundo, ma-remind ko ibang mga tao na magising sa isang katotohanan ng catastrophe na nangyayari sa buong mundong ito. Sige nga po. Sige, magbigay kayo ng mga disaster. Napakarami na po. Ang malungkot po ganito kasi. Ang malungkot, you know what? I am going to state what's sad sa mga pangyayari. Halimbawa, dumating yung lindol. Nakatutok sa lindol. Natakot sila ngayon. Tapos maya-maya mawawala yung takot nila doon. BSDU. You know what BSDU means? Balik sa dating ugali. Deadma. Pero after that, may mangyayari na naman disaster. Matutuon na naman doon ang kanilang mga takot. Kaba. Until recently, mas dumami yung mga calamities. Bago dumating itong sa airplanes na ito na bumagsak, meron pong mga vloggers na biglang pinatay right in front of their TikTok live. The beautiful Miss Valeria Marquez. Hindi po ba? Biglang dumating. I mean, you know what? Don't you think na ang death is certain? At hindi lang po yun. Biglaan siyang kumakatok kahit kanino. Pero ang maganda po niyan, kung nasa Kristo, kung si Kristo ay nasa iyo na, walang problema kasi alam mo ang pupuntahan mo right after. Makatitiyak ka right after. I'm going to share to you. Meron po akong talk sa isang, actually, malapit po sa amin to. Inaanak ng mother ko yung kanyang ate. So, medyo nagkapagkwentuhan kami kasi I'm not aware kung ano ang kanyang views regarding Jesus, the Lord, and all that, you know what. But I asked him. I gave him a New Testament, magandang balita, Biblia. Yung New Testament lang po. Yung nabili ko dito sa SM ng halagang 50 pesos lang. But it's fine. Binigyan ko sa kanya. Then sinabi ko, pwede ko po kayo matanong, kuya, ano ang view mo regarding sa kaligtasan? I asked him,
Matitiyak po ba ninyo pag namatay kayo, pupunta ka sa langit? Aba, ang sagot niya ganito. Abay, hindi syempre hindi. Ang Diyos lang nakaalam kanya. So, makinig po kayo mabuti ha. Tayo mga Kristiyano, alam natin. We are saved by grace and we are sure about our salvation. Secured, forever secured. According to the gospel of grace na ipinangaral ni Apostol Pablo. Pero yung mga unbelievers din niya, pagtanungin niyo po sila. Abay, syempre hindi Tanging Diyos lang nakaalam. Yun pala Pero ba't din nila hinahanap ang way? Paano maligtas? Kaya doon po tayo papasok. Nakakaalarma lang po. Sabi ko, Lord, sunod-sunod na po ang disaster. June 12, nangyari yung sa, kung hindi po ako nagkakamali, nangyari yung sa India, yung flight na bumagsak, hindi po ba June 12. Araw ng kalayaan natin mga Pilipino yun. Pero, disasters are everywhere na okay. I would like to give you a challenge kayong mga nakakapakinig dito. Magbibigay ako sa inyo ng 20 years ago. So, it would be 2005. Ganito ba katindi mga disaster noong 2005? I really don't think so. Meron ba? Of course, marami rin. Pero ganito katindi, I really don't think so. Maybe because we are more aware because of the social media, right? Pero hindi rin po kasi during that time may TV naman po, tsaka may dyaryo, may radyo, and all that, na mga news, mga bulletins. Meron po, pero hindi ganito katindi. Okay, sige, wag muna yung mga disaster, yung mga pangyayari, mga lindol, madalas ba noon? Hindi. Ngayon, sobra. Yung mga krisis sa pera, alam niyo po bang malapit na pong maging cashless society? Marami na pong naglalakad ganyan. Maging cashless society na po ang lahat. At gusto ko pong ibanggit sa inyo, pag yun po ang nangyari, naging cashless society na, yun na po yung paraan o yung giving way sa Antichrist para malantad po siya. Pero bago siya malantad, ang good news, mararapture na po tayo. Kaya nga, habang nandito po kayo mga Kristyano, let us proclaim the gospel of grace. The Lord Jesus Christ Himself died for our sins. Binigay niya ang kanyang buhay para mabuhay tayo. Ibig sabihin niya, mag-possess tayo ng buhay na walang hanggan. Nakakaano lang po talaga. Ang dami na pong nangyayari. Diba? Tayo ang mga ambassadors of Christ. Just in case nakalimutan po natin, we are ambassadors of Christ. At ngayon, meron na po tayong YouTube. Madali na po tayo makapag-share. Okay, kung sa TikTok mo feel, doon ka sa Facebook and all that, you know what? Pwede tayong gamitin kahit saan. We cannot give any excuses. Ang panahon natin ngayon. Nandiyan ang cellphone mo, gumawa ka ng vlog mo, post mo. Imposibleng walang makinig. Maski isa o dalawang mag-view dyan, nakapakinig. Malay mo, that video of yours will make a difference. Malay mo. Kasi walang manonood. Kasi walang magsusubscribe. Ano ngayon? Ang importante sa ating mga mananampalataya, we're not after that. We're after. Kasi ang dami na po nangyaring disaster po talaga. This is a wake-up call. Gising mga Kristiyano. Tayo ang ginagamit ng Panginoong Jesus for this. Wala siyang ibang gagamitin kundi tayo po. Wake up call. Gising. Hoy! Gising! Tandaan niyo yun? Bata pa ako noon. Matanda rin tayo. Abutan natin yun. No? I mean, it's something like we really need to put this in detail na isa-isahin pa natin, mga ganun-ganun. Pero hindi. Tignan na lang po natin nangyayari sa paligid po natin. Wala na bang patumpik-tumpik yan? So sad. Many Christians are now more involved in their program, church activities, church excursions. Papunta sa Jerusalem. Hindi ba masamang pumunta sa Jerusalem? Hindi dyan. Pero wag naman natin kalilimutan yung pinakapuso natin. Some of my friends are planning going naman sa Italy. Meron silang, yes, maganda naman po yung magre-reach out sila sa mga mananampalataya doon. Pero I mean, huwag natin kalimutan yung pinakapuso ng bakit tayo ginawang Kristiyano. Especially sa mga nangyayari ngayon. Hello. Jesus is coming soon. Huwag kayo malilito. Hindi second coming sa rapture. Jesus will come first for the church and He will rapture us. At pag nangyari na, rapture na po niya tayo. Sunod-sunod na po mga pangyayari. So again, wake up call. Let us share Jesus, His love, His grace. God bless everyone.